3 taon akong nagpakabulag sa pag-ibig. Pero ikaw, 3 taon kang nagpanggap nga bingi para lang gawin akong alila. Habang tinitiis ko ang lahat, narinig ko ang iyong tawa, ang tawang para sa kanya. Kasambahay lang siya, sabi mo. Ngayon, tapos na ang serbisyo ko. Ang dating boses na ginamit ko para protektahan ka, magiging huling bagay na maririnig mo. Sino ngayon ang tunay na sawi? Don't be so jealous, Bianca. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Si Diwa, she is just a convenient tool. Isang tangang aso na sunod ng sunod sa akin dahil akala niya, kailangan ko siya. Akala niya, sa kanya umiikot ang mundo ko dahil hindi ako makarinig. It is so easy to manipulate someone who loves you too much. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa mga properties, I will throw her out like a piece of trash. Ang boses na iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa puso ni Diwa. Isang boses na 3 taon niyang hindi narinig. Isang boses na matagal na niyang ipinagdarasal sa may kapal na muling mabigkas ang kanyang pangalan. Ngunit na yung naririnig na niya ito, ang bawat salita ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Ang tinig ni Alfonso ay hindi basag, hindi mahina. Ito ay puno ng sigla, puno ng pangungutya, at higit sa lahat, puno ng pagtataksil. Sa labas ng pinto, nakatayo si Diwa habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang tray na may mainit na kare-kare, ang paboritong ulam ni Alfonso. Ngayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo mula nang mangyari ang aksidenteng naging sanhi ng pagkawala ng pandinig nito. Sa loob ng 1,075 araw, si Diwa ang nagsilbing tenga ni Alfonso. Iniwan niya ang kanyang pangarap na maging isang lisensyadong arkitekto. Ibinenta niya ang huling lupang pamana ng kanyang mga magulang para lamang tustusan ang mga gamot at terapiya nito. Bawat patak ng kanyang pawis at luha ay inialay niya sa altar ng kanilang pag-iibigan, naniniwalang ang katahimikan ni Alfonso ay isang krus na dapat nilang pasanin ng magkasama. Ngunit ang lahat ng iyon ay isa palang malaking palabas. Isang maruming sarswela kung saan siya ang bida. Ang bidang pinagmumukhang tanga, dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang tray na kanina ay maingat niyang dala ay dahan-dahang niwalay sa kanyang pagkakahawak. Ang mangkok ng kare-kare ay bumagsak sa sahig. Nagkalat ang madilaw na sarsa sa kanyang paanan. Tila isang simbolo ng kanyang nadungisang dangal. Walang malakas na tunog na isinulat ang tadhana, kundi ang marahang pagtalsik ng mga piraso ng karne sa malamig na tiles ng hallway. Ang amoy ng mani at bagoong na kanina ay nagpapagutom sa kanya ay biglang naging amoy ng nabubulok na bangkay ng kanilang relasyon. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot na putik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Alfonso. Bulong niya sa sarili, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, ang boses na ginamit niya para ipagtanggol si Alfonso sa lahat na nangunguti rito, ay tila naglaho na rin. Sa loob ng silid, natigil ang tawanan. Alam ni Diwa na narinig ni Alfonso ang pagbagsak ng pagkain sa labas. Ngunit sa halip na tumakbo ito para tulungan siya, ang narinig niya ay ang mabilis na pagbukas at pagsara ng drawer. Naghahanda na naman ito. Isusuot na naman ito ang maskara ng isang biktima. Muling magkukunwaring bingi ang lalaking kanina lang, ay masayang nakikipag-usap sa kanyang kabit. Ang bawat segundo ng katahimikang sumunod ay parang isang habambuhay na pagpaparusa. Tumingin si Diwa sa kanyang mga palad na puno ng kalyo dahil sa pag-aalaga sa lalaking iyon. Naisip niya ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lang masiguradong komportable ito. Naisip niya ang lahat ng siningil na utang na loob ng pamilya ni Alfonso sa kanya, na tila ba isang kasalanan ang hindi pagsuko ng kanyang buong pagkatao. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
mas malakas pa sa anumang sigaw. Hanggang kailan mo kayang manahimik? Para sa isang taong, ang boses ay naging saksak na pumatay sa iyong kaluluwa. Sa gitna ng naggalat na pagkain at ng madilim na pasilyo, doon namatay ang diwa na kilala ng lahat. Ang natira na lamang ay isang babaeng wala ng boses, ngunit may pusong nag-aapoy, sa pagnanais na mahanap ang hustisyang matagal ng ipinagkait sa kanya. Ano pang tinitunganga mo riyan? Linisin mo ang kalat na yan bago pa mangamoy ang buong pasilyo. Napaka-clumsy mo talaga, diwa. Isang simpleng tray lang, hindi mo pa mahawakan ng maayos? Para kang walang pinag-aralan. Ang matalas at mapang-aping boses ni Doña Remedios ay pumunit sa katahimikang bumabalot kay Diwa. Nakatayo ang matanda sa dulo ng pasilyo, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkadiri. Hindi man lang nito tinignan ang namumutlang mukha ni Diwa o ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang tanging mahalaga sa matanda ay ang dumi sa sahig ng kanilang mansyon. Dahan-dahang lumuhod si Diwa. Ang lamig ng tiles ay tumagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Gamit ang kanyang mga hubad na kamay, sinimula niyang pulutin ang mga basag na porselana. Ang matatalim na gilid ng plato ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat kirot ng sugat sa kanyang daliri ay tila isang paalala na mas malalim ang sugat na iniwan ng mga salitang narinig niya mula sa loob ng silid. Pasensya na po, tita, mahinang bulong ni Diwa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang boses ni Alfonso ay paulit-ulit na sumasigaw. She is just a convenient tool, isang tangang aso. Huwag mo akong matita-tita, Diwa. 3 taon ka na rito. Pero hanggang ngayon, parang hindi mo pa rin alam ang lugar mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa awa namin, nasaan ka na kaya? Isang arhitektong hindi man lang nakakuha ng lisensya dahil mas piniling maging caregiver. You should be grateful na hinayaan ka naming manatili sa tabi ni Alfonso, kahit wala kang silbi sa social status namin. Habang pinupunasan ni Diwa ang malapot na sarsa, tila bumalik ang kanyang gunita sa araw ng kanyang board exam. 3 taon na ang nakalilipas. Hawak na niya ang kanyang lapis, handa nang itayo ang kanyang pangarap nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa aksidente ni Alfonso. Hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya palabas ng testing hall. Tinalikuran niya ang kanyang kinabukasan para sa lalaking akala niya ay kanyang tadhana. Naalala niya kung paano niya ibinenta ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang maliit na sakahan sa probinsya para lamang bayaran ang pinakamagaling na surgeon para kay Alfonso. Siya ang nagpunas ng katawan nito. Siya ang nagbasa ng mga kwento sa gabi. At siya ang naging boses nito nang akala ng lahat ay tuluyan na itong nilamon ng katahimikan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay itinuturing lang palang utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran. Nang matapos siyang maglinis, dinala ni Diwa ang mga basag na plato sa kusina. Pagbalik niya para kunin ang naiwang basahan sa tapat ng silid ni Alfonso, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Wala na si Alfonso sa loob. Marahil ay pumasok na sa banyo. Isang puting sobre ang nakapatong sa ibabaw ng side table. Kalahati nito ay nakalabas sa ilalim ng isang makapal na folder. Tila may sariling isip ang mga paa ni Diwa. Pumasok siya sa silid, ang silid na 3 taon niyang inalagaan ng may buong pagmamahal. Kinuha niya ang sobre. Sa loob nito ay isang dokumentong may titulong, Prenuptial Agreement, Alfonso V. Ilustre and Bianca M. Santillan. Binasa niya ang bawat linya. Nakasaad doon na ang lahat ng ari-arians kasalukuyang nasa pangalan ni Alfonso, kabilang ang mga proyektong arkitektura na si Diwa ang lihim na gumawa habang nagpapagaling ang lalaki, ay mananatiling kay Alfonso bago ang kasal nila ni Bianca. Walang kahit isang sentimo o pagkilala ang nakalaan para sa kanya. Hinahanap mo ba yan?
Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nanigas si Diwa. Naroon si Alfonso, nakatayo sa may pinto ng banyo, suot ang kanyang bathrobe. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng peking pagsusumamo, ay tila naging 2 piraso ng yelo. Wala na ang maskara ng pagiging bingi. Wala na ang pangangailangan para sa sign language. Dahan-dahang hinarap siya ni Diwa. Hawak ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang kamatayan sa buhay ng lalaking ito. Ang hangin sa silid ay naging masyadong mabigat. Tila bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay hindi na ang katahimikang kinalakihan nila sa loob ng 3 taon. Ito ay isang katahimikang puno ng pot, lihim, at paparating na unos. Tumingin si Alfonso sa dokumento, pagkatapos ay sa mga mata ni Diwa. Isang mapang uyam na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "I guess the cat is out of the bag," sabi ni Alfonso sa isang tono na tila ba wala siyang ginagawang masama. "So, ano nang gagawin mo ngayon, Diwa? Iiyak? Magmamakaawa? O baka gusto mong gamitin ang boses mong matagal mo nang hindi nagagamit para sumigaw?" Huminga ng malalim si Diwa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling blangko. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Alfonso nang may lalim na hindi nito kayang aruhin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alfonso ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa tangang aso na tinawag niya. Isang matinding takot na nagmula sa kailaliman ng katahimikan ni Diwa. "Bakit hindi ka makapagsalita?" "Oh, I forgot. Sanay ka palang mag-isa sa katahimikan. 3 taon kitang pinanood na kinakausap ang sarili mo habang tinitignan mo ako. You looked so pathetic, Diwa. Akala mo ba talaga, ang isang tulad ko ay magkakagusto sa isang tulad mong walang ibang alam gawin, kundi ang magsakripisyo? Sacrifice is for the weak. And you are the weakest person I know." Ang bawat salita ni Alfonso ay tila mga palaso na may lason. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Diwa na bumaon ang mga ito sa kanyang puso. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang prenuptial agreement sa ibabaw ng mesa. Hindi nanginghinig ang kanyang mga kamay. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alfonso, hindi nang may galit, kundi nang may matinding kawalan ng pakiramdam. Tinalikuran niya ang lalaki ng walang imik. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, at lalong hindi siya umiyak. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pangungutya. "Huwag mo akong talikuran kapag kinakausap kita!" Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang boses ay yumanig sa 4 na sulok ng silid. Ngunit si Diwa ay nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa pinto. Kinabukasan, ang atmospera sa loob ng mansyon ay tila naging isang madilim na ulap na nagbabantang magdala ng unos. Nakasanayan na ni Alfonso na pagising niya sa umaga, ang mainit na kape at ang matamis na ngiti ni Diwa ang sasalubong sa kanya. Nakasanayan na niya ang mga kamay nito na nag-aayos ng kanyang kurbata habang gumagamit ito ng sign language para sabihing, "Mag-iingat ka." Ngunit ngayong umaga, pagbaba ni Alfonso sa dining room, nakita niya si Diwa na tahimik na nagkakape ng mag-isa. Walang nakahandang pagkain para sa kanya. Walang kape na umuusok sa kanyang paboritong tasa. Nang dumaan siya sa harap nito, hindi man lang nag-angat ang tingin si Diwa. Tila ba naging hangin lang si Alfonso sa sarili niyang bahay. "Diwa, nasaan ang almusal ko?" Asik ni Doña Remedios na kapapasok lang sa silid. "At bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko kanina sa intercom? Bingi ka na rin ba?" Dahan-dahang ibinaba ni Diwa ang kanyang pasa. Tumingin siya sa matanda, isang tingin na walang emosyon, parang tumitingin sa isang estrangero. Pagkatapos ay muli niyang kinuha ang kanyang libro at nagpatuloy sa pagbabasa.
Ang bawat paglipat niya ng pahina ay tila isang sampal sa muka ng mag-ina. "How dare you ignore me?" sigaw ni Doña Remedios. Lumapit ito at hinablot ang libro ni Diwa. "Kinakausap kita. Bastos kang bata ka." Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, tumayo si Diwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tumayo siyang tuwid. Ang kanyang likod ay hindi na nakayuko sa bigat ng pagsisilbi. Tinitigan niya ang matanda sa mga mata. Walang salita, walang tunog. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay naging sanhi upang mapaatra si Doña Remedios. May isang bagay sa katahimikan ni Diwa na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan ng isang taong wala nang natitirang takot dahil wala na rin siyang natitirang pag-ibig. Naglakad si Diwa patungo sa kusina. Iniwan ang mag-ina na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa loob ng kusina, naramdaman ni Diwa ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang sining ng katahimikan ay hindi madali. Bawat segundong pinipigilan niya ang kanyang boses ay parang isang digmaan sa loob ng kanyang sarili. Ngunit alam niya, ito na lamang ang tanging armas na natitira sa kanya. Habang naglilinis ng kanyang sariling tasa, naramdaman ni Diwa ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Isang numero ang lumitaw sa screen. Isang numerong hindi niya inaasang makikita pa muli. Ito ay si Architect Valderrama, ang kanyang dating mentor at boss bago siya nagpakabulag sa pag-ibig kay Alfonso. Dahan-dahang lumabas si Diwa sa garden para sagutin ang tawag. Nang ilapit niya ang telepono sa kanyang tenga, ang pamilyar na boses ng matanda ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng taglamig. "Diwa? Is it really you? 3 taon na ang nakalipas. I'm calling because someone sent me an anonymous tip about the project you designed for Illustre Firm. There are legal issues, Diwa. Serious ones. I need to know. Is it true that you are the ghost architect behind Alfonso's success?" Naniga si Diwa. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang lihim na pilit niyang itinago para protektahan ang danggal ni Alfonso ay tila unti-unti nang nabubunyag. Sa malayo, nakita niya si Alfonso na nakatayo sa veranda, nakatingin sa kanya nang may paghihinala. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat ng katotohanan. Ngunit ang kanyang pangako sa katahimikan ay muling humigpit. Sa sandaling ngayon, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon na babago sa kapalaran ng lahat. Huwag mong isipin na porke hindi ka nagsasalita, ay natatakot na ako sa iyo, Diwa. You are nothing without this family. Subukan mong lumabas sa pinto na yan at sisiguraduhin kung babalik ka ring gumagapang dahil wala kang matutuluyan. Isang pirasong basahan ka lang na pinulot namin sa kalsada. Tandaan mo yan. Ang mga huling salita ni Doña Remedios ay tila isang malakas na sampal na humahagupit sa hangin habang papalabas si Diwa ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang kumurap ang mga mata ni Diwa. Ang bawat hakbang niya palayo sa malaking gate ng mga Illustre ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena na 3 taon nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang balat, ngunit sa halip na init, ang naramdaman niya ay ang nakapapawing lamig ng kalayaan. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang lumang simbahan sa gitna ng syudad. Ang Poo, kung saan siya laging tumatakas kapag masyado nang maingay ang mundo. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng insenso at ang katahimikan ng mga estatwa ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Doon, sa pinakahuling hilera ng mga bangko, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo barong. "Diwa, akala ko ay hindi ka na darating." Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ito ay si Leandro, isang abogado na naging matalik niyang kaibigan noon panahon ng kolehiyo. Si Leandro ang nakasaksi sa bawat gabing hindi siya natutulog
para lang matapos ang kanyang mga proyekto sa arkitektura. Siya rin ang tanging taong hindi naniwala nang bigla na lang naglaho si Diwa sa mundo ng sining para maging isang anino ni Alfonso Ilustre. Tumabi si Diwa sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook at isinulat ang mga salitang, "Kailangan ko ng tulong mo, Leandro. Hindi para sa akin, kundi para sa hustisya." Tinitiga ni Leandro ang mga mata ni Diwa. Bilang isang bihasang abogado, marami na siyang nakitang biktima ng pang-aapi. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa harap niya ay hindi isang biktima. Nakikita niya ang isang leon na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang mga mata ni Diwa, na dati ay puno ng lambing, ay tila naging 2 piraso ng matalim na diamante. Sinabi sa akin ni Architect Valderrama ang tungkol sa mga blueprints. Mahinang simula ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Diwa, alam mo ba ang bigat ng kasalanang ginagawa ni Alfonso? Ang paggamit ng mga gawa mo ng walang pahintulot at ang pag-angkin nito bilang kanya ay isang seryosong kaso ng intellectual property theft. Pero mas malala pa roon, nalaman kong ginagamit niya ang mga pirma mo sa mga dokumentong hindi mo naman alam. Nanigas ang mga daliri ni Diwa sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang takot at galit. Hindi lang pala ang kanyang pagkatao ang ninakaw ni Alfonso, kundi pati ang kanyang legal na pagkakakilanlan. Bakit mo hinayaang umabot sa ganito, Diwa? Tanong ni Leandro, at sa unang pagkakataon, may bakas ng sakit sa kanyang tinig. 3 taon kang nawala. Akala ko ay masaya ka. Akala naming lahat ay nahanap mo na ang langit mo sa piling niya. Pero impyerno pala ang pinasok mo. Kinuha ni Diwa ang notebook at muling nagsulat. Akala ko ay pag-ibig ang nagpapatakbo sa amin. Pero bulag ako, Leandro. At ngayon, nakakakita na ako. Hindi magiging madali ito, babala ni Leandro. Mayaman ang mga ilustre, hawak nila ang sistema. At sa mata ng batas, ikaw ay isang babaeng nanatili sa piling ng isang bingi sa loob ng 3 taon nang walang reklamo. Mahihirapan tayong patunayan ang panlilinlang niya kung wala tayong konkretong ebidensya na nakakarinig siya. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mga labi ni Diwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Leandro ang isang audio recording na lihim niyang nakuha noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang boses ni Alfonso habang tumatawa at nakikipag-usap kay Bianca. Nang marinig ni Leandro ang recording, ang kanyang panga ay nagtages sa galit. Ang hayop na yon. He will pay for this, Diwa. Ipamumukha natin sa kanila na ang boses na minaliit nila ang siyang wawasak sa toring itinayo nila sa ibabaw ng iyong mga luha. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi napansin ni Diwa na sa labas ng simbahan, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Sa loob nito, ang driver ni Doña Remedios ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamera pagkatapos makakuha ng ilang litrato ni Diwa at Leandro na magkadikit ang mga balikat sa loob ng banal na poo. Diwa, may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Seryosong sabi ni Leandro habang hawakan isang folder. Ang proyektong Cielo Residences na kasalukuyang itinatayo ng firm ni Alfonso, may mga anomalaya sa pundasyon nito. Kung hindi ito ititigil, maraming buhay ang malalagay sa panganib. At ang pangalan mo, Diwa, ang pangalan mo ay nakapirma bilang lead architect sa mga depektibong plano. Ang notebook na hawak ni Diwa ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Hindi lang siya gustong iwan ni Alfonso. Gusto siyang gawing panakibutas ng lalaki para sa isang krimeng hindi niya ginawa. Ang double shock na naramdaman niya noong gabi ng anibersaryo ay tila naging isang malaking tsunami na handa ng lamunin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. You are a disgrace to this family, Diwa. Isang hamak na taksil. Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa buong sala ng mansyon. Kasing talim ng isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi.
Bago pa man makahakbang si Diwa patungo sa hagdan, isang serya ng mga litrato ang inihagis sa kanyang paanan. Doon, sa ibabaw ng makintab na sahig, ay nakita niya ang sarili niya. Kasama si Leandro sa loob ng simbahan, magkadikit ang kanilang mga balikat at ang mga kamay ni Leandro na tila umaabot sa kanya. Sa loob pa ng simbahan, Diwa? Doon ka pa talaga gumawa ng kahalayan habang ang asawa mo ay nagdurusa sa kanyang kapansanan? Wala ka talagang utang na loob. Inaruga ka namin, binigyan ng bubong, pero ang isusukli mo ay ang pagtataksil sa harap ng altar. Dahan-dahang yumuko si Diwa para pulutin ang isa sa mga litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig, tila ba ang bawat piraso ng papel ay gawa sa yelo. Isang mapait na irony ang gumuhit sa kanyang isipan. Habang siya ay inakusahan ng pagtataksil sa isang banal na lugar, ang lalaking ipinagtatanggol ng matanda ay ang siyang pumatay sa bawat banal na pangako ng kanilang pagsasama. Tumingin si Diwa kay Alfonso na nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang mukha nito ay blanko. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay makikita ang isang mapanuyang kislap. Muling isinuot ni Alfonso ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang nasaktang asawa na hindi makarinig ng paliwanag. Ano, Diva? Wala kang balak magsalita? O baka naman totoo ang hinala namin na ang lalaking yan ang dahilan kung bakit mo kami tinitratong parang hangin sa loob ng ilang araw? Muling sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Humakpang si Alfonso patungo kay Diwa. Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ng babae at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng kanyang muka. Sa puntong ito, hindi na sign language ang ginamit niya. Lumapit siya sa tenga ni Diwa at bumulong sa isang boses na tanging siya lang ang makakarinig. I told you, Diwa, you are a tool. At ang mga tool na nagsisimulang magkaroon ng sariling isip ay kailangang sirain. If you think that lawyer friend of yours can save you, think again. Ang mga litratong ito, sapat na ito para sirain ang reputasyon mo sa harap ng korte. Sino ang maniniwala sa isang babaeng nakikipagkita sa ibang lalaki habang ang asawa niya ay may kapansanan? You will sign those documents for Cielo Residences, Diwa. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko o sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Naramdaman ni Diwa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang sakit ng pagtataksil ay muling humukay ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong matinding pagkamuhi. Naalala niya ang bawat gabing nilalamok siya sa tabi ng kama ni Alfonso para lang masiguradong hindi ito nanginginig sa ginaw. Naalala niya ang bawat pagkakataong tinanggihan niya ang mga imbitasyon ni Leandro para magtrabaho dahil ayaw niyang maiwan si Alfonso ng mag-isa sa dilim. Lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang buong pagkatao, ay ginamit lang pala para maging sandata laban sa kanya. Tumalikod si Diwa at naglakad patungo sa kusina. Hindi pinansin ang mga sumbat ni Doña Remedios na tila mga langaw na umaaligid sa kanyang paligid. Binuksan niya ang gripo at hinaya ang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng agos ng tubig, napansin niya ang isang maliit na pulang ribbon na nakatali sa handle ng cabinet. Isang ribbon na siya mismo ang nagtali noong nakaraang Pasko para maging masaya ang paligid para kay Alfonso. Hinawakan niya ang ribbon at sa isang iglap, hinila niya ito ng malakas hanggang sa maputol. Isang maliit na bagay, ngunit sumisimbolo ito ng huling hibla ng kanyang pasensya. Bumalik siya sa sala. Bitbit ang isang piraso ng papel at panulat. Sa harap ni na Alfonso at Doña Remedios, mabilis siyang nagsulat at idinikit ito sa center table. Ang nakasulat, ang katotohanan ay hindi nakukuha sa litrato, kundi sa boses na pilit ninyong pinatatahimik. Abangan ninyo ang aking pag-awit. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Alfonso pagkabasa sa sulat. Pag-awit?
You can't even look me in the eye, diwa? You are nothing but a shadow. Ngunit bago pa makasagot si Alfonso, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isa sa mga kasambahay. Dala ang isang legal na dokumento. Senyora, may sulat po galing sa opisina ni Architect Valderrama. Pinatitigil po ang construction sa Cielo Residences dahil sa copyright infringement at fraudulent architectural practices. Kailangan daw po ng pirma ni Ma'am Diwa para sa investigasyon. Ang baso ng whiskey sa kamay ni Alfonso ay dahan-dahang nanginginig. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim na takot. Tumingin siya kay Diwa na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay tila dalawang nagginingas na uling sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Diwa sa pinto, hindi lumingon sa mag-ina. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang katanungan ang naiwan sa hangin ng mansyon. Isang katanungang kahit si Alfonso ay hindi kayang sagutin. Kung ang isang tao ay handang pumatay ng sariling dangal para sa pag-ibig, ano pa kaya ang kaya niyang gawin para sa hustisya? Pirman mo ito, Diwa? Don't push me to my limits. Isang pirma lang at mawawala ang lahat ng gulo na ito. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita. Palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang sentimo sa bulsa mo. Ang boses ni Alfonso ay dumagundong sa loob ng library, puno ng put at desperasyon. Hawak niya ang dokumento para sa Cielo Residences. Ang dokumentong maglilipat ng lahat ng pananagutan sa depektibong proyekto patungo sa pangalan ni Diwa. Ang lalaking 3 taon niyang inalagaan ng may buong katapatan ay nakatayo sa harap niya ngayon. Ang mukha ay namumula sa galit. Tila isang halimaw na handang manakmal. Tumingin si Diwa sa dokumento, pagkatapos ay sa mga mata ni Alfonso. Hindi siya kumilos. Hindi siya tumalima. Ang kanyang katahimikan ay naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pasensya ng lalaki. Sa loob ng 3 taon, ang bawat hiling ni Alfonso ay batas para sa kanya. Ngunit ngayon, ang batas na yon ay tuluyan ng napunit. You think you're being brave? You're being stupid, Sigaw ni Alfonso, sabay hablot sa braso ni Diwa. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ng babae. Ngunit hindi man lang kumurap si Diwa. You're just a ghost architect, remember? Sa mata ng mundo, ikaw ang nagdisenyo ng gusaling yon. Kung gumuho yon, ikaw ang mamamatay sa loob ng kulungan, hindi ako. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Doña Remedios sa silid. Bitbit ang isang maliit na maleta. Ibinato niya ito sa paanan ni Diwa. Ang tunog ng pagtama ng bag sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa pananatili ni Diwa sa mansyong iyon. Tama na ang usapan, Alfonso. Kung ayaw niyang tumulong, wala siyang puwang sa pamamahay na ito. Sabi ng matanda ng may malamig na determinasyon. Layas, Diwa. Na yun din. Isama mo ang lawyer mo at ang lahat ng pangarap mong gagamitin para sirain ang anak ko. Tingnan natin kung saan ka pupulutin sa gitna ng ulan. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang kanyang maleta. Kinuha niya ang isang lumang lapis at ang kanyang sketchbook, ang tanging mga bagay na tunay na sa kanya. Ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Alfonso bilang suweldo sa kanyang pananahimik ay iniwan niya sa ibabaw ng mesa. Hindi niya kailangan ng mga bagay na binili gamit ang kasinungalingan. Naglakad si Diwa patungo sa pinto. Bitbit ang kanyang maleta at ang kanyang dignidad. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang mga bulong ng nakaraan. Ang mga pangako ni Alfonso na hindi siya nito iiwan. Ang mga plano nilang bumuo ng sariling bahay. Ang lahat ng iyon ay naging abo na ngayon nang makarating siya sa malaking gate. Ang langit ay biglang nagdilim at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Ang bawat patak ng tubig ay tumatama sa kanyang balat, malamig at masakit, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa itaas, hinaya ang mabasa ang kanyang mukha, hinaya ang ulan ang maghugas sa mga luhang ayaw niyang ipakita sa kanyang mga kaaway. Wait!
Narinig ni Diwa ang boses ni Alfonso mula sa porch. Nakatayo ang lalaki doon, protektado ng bubong, habang pinapanood si Diwa na nababasa sa labas. "This is your last chance, Diwa. Bumalik ka rito, pirman mo ang papel, at papatawarin kita sa lahat ng ginawa mo. Huwag mo sirain ang buhay mo para sa pride." Hinarap siya ni Diwa sa gitna ng bagyo. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang paligid. Ang hangin ay naging mapangahas, ngunit nanatili siyang matatag. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Diwa ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang puso. Pagkatapos, ay itinuro niya ang daan palayo sa mansyon. Walang salita, ngunit malinaw ang mensahe. Mas pipiliin kong mamatay sa gitna ng bagyo kaysa mabuhay sa loob ng iyong kasinungalingan. Tumalikod na si Diwa ng tuluyan. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang lumubog sa putik. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa tindi ng ulan, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang mansyong iyon, na akala niya ay kanlungan, ay naging isang magandang libingan lamang para sa kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, isang pares ng headlights ang tumama sa kanyang direksyon. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Ang bintana ay bumaba at sa loob ay nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Leandro. "Diwa, sakay na, bilis!" Nang makapasok siya sa loob ng sasakyan, ang init ng heater ay tila isang himala. Inabutan siya ni Leandro ng isang tuyong tuwalya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aalala. "I'm sorry. I should have been there sooner," bulong ni Leandro habang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa lupain ng mga ilustre. Tumingin si Diwa sa rearview mirror. Nakita niya ang mansyon na paliit ng paliit hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim at ulan. Kinuha niya ang kanyang notebook at sa isang nanginginig na sulat, isinulat niya ang huling kaisipan para sa gabing iyon. "Ang ulan ay hindi parusa. Ito ay ang paraan ng langit para linisin ang dumi ng nakaraan. Bukas, hindi na ako ang aninong nakilala ninyo." Ngunit habang papunta sila sa isang ligtas na lugar, napansin ni Leandro na may isang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanila. Isang panganib na hindi pa tapos. Isang banta na mas madilim pa sa gabing iyon. Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-alis ay hindi ang pag-iwan sa marangyang bahay, kundi ang pag-iwan sa babaeng naniwalang sapat na ang pag-ibig para baguhin ang tadhana. 3 taon akong nagbulag-bulagan, at ngayong nakakakita na ako, tila mas masakit ang liwanag kaysa sa dilim na kinalakihan ko. Dinala ni Leandro si Diwa sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Malayo ito sa ingay at sa mapanghusgang mga mata ng mga ilustre. Ang silid ay payak, isang kama, isang mesa, at isang bintanang nakaharap sa mga puno. Walang mga ginto, walang mga mamahaling kortina. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Diwa na ang hanging nilalanghap niya ay kanya. Hindi ito hiram. Hindi ito galing sa awa ng iba. Naupo si Diwa sa gilid ng kama, habang pinatutuyo ang kanyang buhok gamit ang tuwalya. Ang bawat haplas ng tela sa kanyang balat ay tila nagtatanggal ng mga bakas ng kamay ni Alfonso at ang malalamig na salita ni Doña Remedios. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga ito ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalaba, pagluluto, at paglilinis ng mansyon. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng T-square at mechanical pencil ay naging kamay ng isang alila. Dahan-dahang lumapit si Leandro at inilapag ang isang baso ng mainit na gatas sa tabi niya. "You're safe here, Diwa. Walang makakapasok dito nang hindi ko alam. Magpahinga ka muna. Bukas, pag-uusapan natin ang mga susunod nating hakbang." Kinuha ni Diwa ang kanyang notebook at isinulat. "Salamat, Leandro. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." Numiti ng bahagya si Leandro, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "You don't owe me anything, Diwa.
Utang ko ito sa sining na kinalimutan mo. Utang ko ito sa babaeng dati ay punong-puno ng pangarap. Bago siya naging anino ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Nang makaalis si Leandro, nanatiling gising si Diwa. Binuksan niya ang kanyang lumang sketchbook. Ang mga pahina ay madilaw na, tila mga tuyong dahon ng nakaraan. Kumuha siya ng lapis. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bigat ng bawat guhit ay tila pasan-pasan ang lahat ng kanyang pighati. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga kamay ay tila nakahanap ng sarili nitong ritmo. Hindi mukha ni Alfonso ang kanyang iginuhit. Hindi ang mans yung pinanggalingan niya. Iginuhit niya ang isang gusali. Isang istrukturang gawa sa salamin at liwanag, may matatag na pundasyon at malayang disenyo. Ito ang kanyang bersyon ng Cielo Residences. Ang bersyong hindi kailanman magigiba dahil hindi ito itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa bawat linya, tila binabawi niya ang kanyang boses. Sa bawat anino, tila pinapagaling niya ang kanyang sugatang kaluluwa. Lumipas ang mga araw na ang tanging kasama ni Diwa ay ang tunog ng lapis sa papel at ang tahimik na pagbisita ni Leandro dala ang mga balita mula sa labas. Nalaman niyang nagwawala si Alfonso dahil sa pagtigil ng proyekto. Ang pamilyang Santillan, ang pamilya ni Bianca, ay nagsisimula na ring magduda sa kakayahan ni Alfonso. Ang tureng itinayo ng mga ilustre ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Isang hapon, dumating si Leandro na may dalang isang makapal na asul na envelope. Ang kanyang muka ay seryoso. Tila may dalang balitang hindi malaman kung ikaliligaya o ikalulungkot ni Diwa. The initial investigation is done, Diwa. Simula ni Leandro habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Napatunayan ng mga eksperto na ang mga pirma sa depektibong plano ay wad. Hindi ito tugma sa stroke ng panulat mo noong bago ang aksidente. Pero may isa pang nadiskubre ang mga investigador. Tumingin si Diwa kay Leandro nang may pagtatanong. Alfonso is trying to sell the Cielo Residences design to an international firm para makakuha ng pondo at mabayaran ang mga utang nila. Ginagamit niyang pangalan mo bilang lead consultant para maging lehitimo ang transaksyon. If he succeeds, maglalaho ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niya. Kinuha ni Diwa ang kanyang panulat. Sa isang malaking pahina ng kanyang notebook, isinulat niya ang mga salitang may matinding determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Panahon na para padalhan siya ng sarili niyang bersyon ng katotohanan. Kinabukasan, isang puting sobre ang dumating sa opisina ni Alfonso Ilustre. Akala niya ay isa na naman itong reklamo mula sa mga supplier. Ngunit nang buksan niya ito, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ito ay isang subpoena. Isang formal na utos mula sa korte para sa isang civil case, intellectual property theft at grave misconduct. Ngunit hindi lang yon ang nakasulat. Sa ilalim ng dokumento, may isang maliit na sulat kamay na mensahe sa isang font na kilalang-kilala niya. Ang nakasulat, ang bawat guhit na ninakaw mo ay may katumbas na pananagutan. Kita-kita tayo sa liwanag, Alfonso. Nanginginig ang mga kamay ni Alfonso habang binabasa ang sulat. Hindi niya inaasahan na ang babaeng itinuring niyang tangang aso ay may kakayahang lumaban ng ganito katuso. Sa kabilang banda, si Diwa ay nakatayo sa veranda ng kanyang maliit na apartment, tinitignan ang paglubog ng araw. Wala na ang takot. Wala na ang panginginig. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanto ng kanyang kalsada. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isang boses ang bumulong sa loob ng sasakyan. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling takasan ang mga ilustre, Diwa? Kung iniisip mong mabibili mo ang dangal ko sa halaga ng isang pirasong papel, nagkakamali ka, Bianca. Ang 3 taon ng buhay ko ay hindi isang negosyo na maaari mong bayaran ng barya. Ang tinig ni Diwa, bagamat nananatiling mahinahon,
ay may talim na tila humihiwa sa hangin sa loob ng maliit na sala ng kanyang apartment. Sa harap niya ay nakaupo si Bianca Santillan. Ang bawat hibla ng buhok nito ay maayos. Ang kanyang suot na damit ay nagkakahalaga marahil ng upa ng apartment ni Diwa sa loob ng 1 taon. At ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa payak na silid. Dahan-dahang inilapag ni Bianca ang isang kulay rosas na tseke sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kuko na sadyang inalagaan at kinulayan ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Tumingin siya kay Diwa nang may halong pang-ingidiri at awa. Ang uri ng tingin na ibinibigay ng isang reyna sa isang pulubi. Let's be realistic, Diva. You're living in this box. Habang si Alfonso ay kailangang mag-focus sa aming future wedding at sa expansion ng Ilustre firm. This lawsuit is just a headache for everyone. Tanggapin mo na itong 5 milyon. It's more than what you earned being a glorified maid for 3 years. Just sign the retraction papers, drop the case, and you can start a new life elsewhere. Malayo sa amin. Tinitigan ni Diwa ang tseke. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na mesa. Isang babaeng may mga matang pagod, ngunit gising na gising ang kaluluwa. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-aalaga kay Alfonso. Ang bawat panlalait na tinanggap niya mula kay Doña Remedios, at ang bawat blueprint na ninakaw mula sa kanyang imahinasyon. Lahat ng iyon ay gusto nilang tumbasan ng pera. Dahan-dahang iniangat ni Diwa ang kanyang kamay. Kinuha niya ang tseke. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay tulad ng lahat ng bagay sa kanyang mundo, ang hustisya ay may presyo rin. Ngunit bago pa makapagsalita si Bianca, dahan-dahang pinunit ni Diwa ang tseke sa gitna. Pagkatapos, ay muli niya itong pinunit. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel na tila mga talulot ng patay na bulaklak. Sa isang mabilis ngunit eleganteng galaw, isinabog ni Diwa ang mga piraso ng papel sa harap ng mukha ni Bianca. Ang pera mo ay kasing dumi ng konsensya ng lalaking pakakasalan mo. Ang tanging sinabi ni Diwa. Walang sigaw, walang galit. Tanging ang lamig ng isang katotohanang hindi mababali. Tumayo si Bianca. Ang kanyang muka ay namula sa tindi ng hiyang naramdaman. You will regret this. Akala mo ba ay mananalo ka laban sa mga Ilustre at Santillan? We will crush you, Diwa. Sisiguraduhin kong pagkatapos nito, wala nang tatanggap sa iyong kumpanya, kahit bilang janitress. Hindi mo na kailangang manakot, Bianca. Dahil ang babaeng nasa harap mo ay wala ng takot na natitira. Nawala na sa akin ang lahat, kaya wala na rin kayong pwedeng kunin pa. Tugon ni Diwa, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto para palabasin ang bisita. Nang makaalis si Bianca, naramdaman ni Diwa ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pinto habang pilit na kinakalma ang kanyang paghinga. Ang sining ng pagtayo ng matuwid sa harap ng mga kaaway ay nakakapagod. Ngunit alam niyang ito lamang ang paraan para hindi siya muling lamunin ng dilim. Sa labas, mabilis na sumakay si Bianca sa kanyang sasakyan at agad na tinawagan si Alfonso. Ang kanyang boses ay puno ng panghinginig sa galit. Alfonso, hindi siya papayag. She's playing hardball. At kung hindi mo ito gagawan ng paraan, malalaman ng daddy ko ang lahat ng kalokohan mo sa Cielo Residences. Fix this now, or the wedding is off. Sa kabilang linya, napahigpit ang hawak ni Alfonso sa kanyang cellphone. Nakatayo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa mga empty frames sa pader, kung saan dati ay nakasabit ang mga peking awards na nakuha niya gamit ang mga gawa ni Diwa. Naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang babaeng dati ay kontrolado niya sa isang kumpas lang ng kamay, ay naging isang pader na hindi niya matibag. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Alfonso. Kung hindi makuha sa santong dasalan, kailangan sa santong paspasan. Samantala, sa loob ng kanyang apartment, muling humawak si Diwa ng kanyang lapis. Ngunit bago pa siya makapagsimula,
Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas ng kanyang bintana. Tila may aninong gumagalaw sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang kaba. Nang silipin niya ang kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na dahan-dahang umaandar palayo. Ngunit bago ito tuluyang mawala, nakita ni Diwa ang isang maliit na bagay na iniwan sa kanyang doorstep. Isang puting rosas na may kasamang sulat. Ngunit ang rosas ay wala ng mga talulot. Tila ba sadyang pinilas ang mga ito upang magmuhang bangkay ng isang bulaklak. Ang nakasulat sa kapirasong papel ay iisang pangungusap lamang na nagpalamig sa buong katawan ni Diwa. Ang katahimikan mo ay may hangganan din. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na niloko ka, kundi ang matuklasan na habang ibinibigay mo ang lahat, pinagtatawanan ka nila sa iyong likuran. 3 taon akong naging bilanggo ng isang kasinungalingan at ang bawat panalangin ko para sa kanyang paggaling ay naging bala na ngayon ay bumabalik sa akin. Nakatitig si Diwa sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mesa ni Leandro. Ang liwanag ng desk lamp ay nagbibigay ng madilaw na kulay sa mga papel na tila mga labi ng isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Ngunit bago siya makapaglakad patungo sa hinaharap, kailangan muna niyang harapin ang bawat multo ng kanyang kahapon. Nahanap na namin ang kailangan natin, Diwa. Mahinang sabi ni Leandro habang inaabot ang isang manipis na folder na may tatak ng isang sikat na ospital sa labas ng syudad. Habang sinasabi niya sa iyo na kailangan niya ng katahimikan, palihim siyang nagpupunta sa St. Jude Medical Center. Dito, nakatala ang lahat. Ang petsa ng kanyang matagumpay na operasyon, 18 buwan na ang nakalilipas. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang folder. Ang bawat salitang medical ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. 18 buwan. 1 taon at kalahati na ang nakalilipas mula nang mabalik ang pandinig ni Alfonso. Ibig sabihin, sa loob ng mahabang panahon, naririnig nito ang bawat bulong niya ng pagmamahal. Ang bawat hikbi niya sa gabi kapag pagod na pagod siya sa pag-aalaga rito. At ang bawat sikretong ipinagkatiwala niya sa katahimikan. Hinawakan ni Diwa ang kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pag-akyat ng emosyon. Ang bawat sandaling inakala niyang sila ay magkasama sa dilim, ay isang sandali pa lang pinapanood siya ni Alfonso na magmukhang tanga. Ang lalaking akala niya ay kailangan siya, ay isang lalaking ginagamit lamang siya bilang isang libangan. At mayroon pa, Diwa, dagdag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Ang perang ginamit pambayad sa operasyon ay hindi galing sa pamilya ilustre. Galing ito sa bank account mo. Ang perang iniwan ng mga magulang mo para sa iyong kinabukasan. Ginamit niya ang iyong pirma, na kinuha niya habang akala mo ay pumipirma ka ng mga dokumento para sa kanyang insurance. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Diwa, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bawat sakripisyo niya ay naging puhunan ni Alfonso para sa sariling kataksilan. Ang sining ng pagmamanipula ni Alfonso ay higit pa sa anumang disenyong arkitektura na nagawa ni Diwa. Itinayo ng lalaki ang kanyang buhay sa ibabaw ng pagkawasak ng buhay ni Diwa. Hinuha ni Diwa ang kanyang notebook at isinulat ng may matatag na kamay. Ito na ang ating lihim na armas. Hindi lang natin siya kukunin sa pagnanakaw ng disenyo, kundi sa pagnanakaw ng aking buhay. Handa na ang lahat para sa susunod na hearing, sabi ni Leandro habang inililigpit ang mga gamit. Kapag iniharap natin ang mga resibong ito, wala nang kawala si Alfonso. Mawawala ng bisa ang bawat dokumentong ipinapirma niya sa iyo sa ilalim ng panlilinlang. Habang papalabas sila ng opisina ni Leandro, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang kalsada ay madilim, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng kuryente na tila mga bantay sa gitna ng gabi. Ngunit bago pa sila makarating sa sasakyan ni Leandro, isang malakas na tunog ng mabilis na pag-arangkada ng motor
ang narinig nila mula sa kanto. Isang lalaking nakasuot ng helmet ang huminto sa tapat nila. Hindi ito bumaba, ngunit may itinapon itong isang itim na envelope sa paanan ni Leandro bago mabilis na humarurot palayo. Dahan-dahang pinulot ni Leandro ang envelope. Sa loob nito ay isang litrato ng kanyang sasakyan na may nakasulat na pulang marka. Ang bawat hakbang mo ay may katapat na dugo. Kasama nito ay ang listahan ng mga kasapi ng pamilya ni Leandro sa probinsya. Nanlamig si Leandro. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panganib. Ang mga ilustre ay hindi na lang basta lumalaban sa korte. Sinisimula na nilang gamitin ang takot para patahimikin ang hustisya. Hinawakan ni Diwa ang braso ni Leandro. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng sakripisyong ginagawa ng kaibigan para sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanyang mga disenyo o sa kanyang pera. Ito ay naging isang labanan para sa kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya. Kinuha ni Diwa ang notebook at isinulat. Leandro, itigil na natin ito kung malalagay ka sa pang-anib. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa'yo. Umiling si Leandro, ang kanyang panga ay nagtagis sa determinasyon. Huli na para umatras, Diwa. Ang banta nilang ito ay patunay lamang na takot na sila. Ang leon na nasusugatan ay siya ring leyong pinakadelikado. Itutuloy natin ito hanggang sa dulo. Ngunit sa kabila ng matapang na salita ni Leandro, nakita ni Diwa ang anino ng pag-aalala sa mukha nito. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Diwa na ang laban ng ito ay mas madugo pa sa kanyang inaasahan. Ang armas na hawak nila ay matalas, ngunit ang kalaban ay handang sunugin ang buong mundo, huwag lang silang matalo. Ang ganda ay maari maging isang balute, pero sa ilalim ng tilang sukla at mamahaling hiyas, naroon pa rin ang mga sugat na hindi kailanman naghilom. Ngayong gabi, hindi ako magtatago sa dilim. Ngayong gabi, hahayaan kong ang aking ningning ang maging dahilan ng inyong pagkabulag. Nakatayo si Diwa sa harap ng salamin sa loob ng hotel suite na inihanda ni Leandro. Nakasuot siya ng isang asul na gown na tila kulay ng malalim na karagatan, matatag, mahiwaga, at mapanganib. Wala na ang kanyang apron. Wala na ang kanyang magulong buhok na laging nakatali dahil sa pagtatrabaho sa kusina. Ang kanyang mukha ay inayusan ng may sining. Binibigyang diin ang kanyang matatalas na mata na tila may sariling kwento ng pakikibaka. Handa ka na ba? Tanong ni Leandro habang nakatayo sa may pinto, suot ang isang itim na taksido. May bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Isang paghangang matagal na niyang itinago sa kailaliman ng kanyang puso. Dahan-dahang tumango si Diwa. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag at sa loob nito, hinawakan niya ang kanyang lumang mechanical pencil. Isang paalala na, sa kabila ng lahat ng karangyaan, siya ay isang arkitekto pa rin sa puso at kaluluwa. Pagpasok nila sa ballroom para sa gabi ng mga visyonaryo, ang lahat ng bulungan ay biglang tumigil. Ang mga ilaw ng chandelier ay pila sumayaw sa bawat hakbang ni Diwa. Ang mga dating kasamahan niya sa industriya, na akala ay tuluyan na siyang naglaho, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang anino ni Alfonso Ilustre ay nagbalik, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang reyna. Sa kabilang dulo ng ballroom, naniga si Alfonso habang hawak ang isang baso ng champagne. Kasama niya si Bianca, na suot ang isang pulang gown na tila napupumilit na makakuha ng atensyon. Ngunit nang makita ni Alfonso si Diwa, tila tumigil ang kanyang mundo. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matinding selos at paghahangad. Alfonso, who is she? Bakit lahat sila ay sa kanya nakatingin? Inis na tanong ni Bianca habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Alfonso. Hindi sumagot si Alfonso. Binitawan niya si Bianca at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ni Diwa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tensyon. Nang makarating siya sa harap ni Diwa, hinarang niya ang daan nito. You look
Different, Diwa? Bulong ni Alfonso. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi malalamang emosyon. Akala ko ba ay naghihirap ka na sa maliit mong apartment? Sino ang nagbayad para sa gown na ito? Ang abogadong yon. Tumingin si Diwa ng diretsyo sa mga mata ni Alfonso. Hindi siya kumurap. Hindi rin siya nagsalita. Ang katahimikan niya sa gitna ng maingay na party ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at inayos ang kwelyo ng tuksido ni Alfonso. Isang galaw na tila mapagmahal sa mata ng iba. Ngunit para kay Alfonso, ito ay tila isang babala. Bumalik ka na sa akin, Diwa, mahinang sabi ni Alfonso. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na manipulasyon. Alam mo namang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin? Bianca is just for the business, but you are my soul. Let's stop this game. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Inalis niya ang kanyang kamay sa kwelyo nito at dahan-dahang lumampas kay Alfonso nang hindi nagsasalita. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ni Alfonso ang isang matinding pagkatalo. Ngunit bago pa matapos ang gabi, umakyat si Doña Remedios sa entablado kasama si Bianca. Hawak ng matanda ang mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kagalakan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa espesyal na gabing ito, nais naming ibahagi ang isang masayang balita. Ang aking anak na si Alfonso at ang napakagandang si Bianca ay formal na nang magpapakasal sa susunod na buwan. Isang pagsasanib hindi lang ng dalawang puso, kundi ng dalawang malalaking pangalan sa industriya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang mga mata ni Alfonso ay nanatiling nakatitig kay Diwa na nasa gitna ng karamihan. Inasahan niya na makikita niya ang sakit o selos sa mukha ng babae. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa. Ang kawalan ng pakialam. Dahan-dahang itinaas ni Diwa ang kanyang baso ng tubig. Tila nag-aalay ng toast para sa kasal ng dalawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, may isang kislap ng tagumpay. Alam niyang sa bawat salitang binibitawan ni Doña Remedios, lalong lumalalim ang hukay na kanilang kinabibilangan. Habang papalabas si Diwa ng ballroom, isang hindi kilalang lalaki ang dumaan sa tabi niya at may ibinulong na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lahat na nakikita mo sa entablado ay totoo, architect. May mga sikretong mas malalim pa sa mga blueprint na hawak mo. Tumigil si Diwa sa may pintuan. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang lalaki ay naglaho na sa gitna ng karamihan. Isang bagong misteryo ang bumukas. Isang misteryong maaring magpabago sa lahat ng kanyang plano. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng boses. Ito ay ang matalim na pakikinig sa bawat bitak ng isang kasinungalingang unti-unti nang nagigiba. Sa bawat sulok ng mansyon ng mga ilustre, ang katahimikang dati ay pinaghaharian ni Diwa ng may lambing ay naging isang malamig na presensya na tila sumasakal kay Alfonso. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay may kasunod na bulong ng konsensya, at ang bawat anino sa dingding ay tila hugis ng babaeng kanyang minaliit. Pagpasok ni Alfonso sa kanyang opisina, ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Wala na ang bango ng sariwang sampagwita na laging inilalagay ni Diwa sa kanyang mesa. Wala na ang maayos na pagkakasunod-sunod ng kanyang mga folder. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang isang tasa ng kape na iniwan ng bagong kasambahay. Malamig, mapait, at walang kaluluwa. Diwa, bulong niya sa hangin. Ngunit tanging ang mahinang ugong ng aircon ang sumagot sa kanya. Samantala, sa loob ng silid ni Doña Remedios, ang matanda ay nakahiga at pilit na inaabot ang kanyang gamot sa side table. Ang kanyang kamay ay nanginginig at sa kanyang pagmamadali, nahulog ang bote ng tabletas at nagkalat ang mga ito sa ilalim ng kama. Maria, nasaan ka na bang bata ka? Sigaw ng matanda. Ngunit ang kasambahay
ay abala sa paglilinis sa kabilang pakpak ng mansyon. Isang luhang puno ng galit at panghihinayang ang gumulong sa pisinghi ni Doña Remedios. Naalala niya kung paano, sa loob ng 3 taon, hindi niya kailangang tumawag dahil laging naroon si Diwa bago pa man niya maramdaman ang sakit. Alam ni Diwa kung anong oras ang kanyang maintenance, kung gaano kainit ang dapat na tubig sa kanyang pampaligo, at kung paano haplusin ang kanyang likod kapag hindi siya makahinga. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang isinukli niya ay pag-alipusta. Ang kanyang pride ay hindi hahayaang aminin na ang alila na pinalayas niya ay ang siyang tanging nagbibigay ng buhay sa bahay na iyon. Sa maliit na apartment ni Diwa, ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa bintana, habang siya at si Leandro ay nakatitig sa isang kopya ng orihinal na blueprint ng Cielo Residences. Ito ang blueprint na nakuha ni Leandro mula sa isang matapat na trabahador sa site na ayaw madamay sa panganib. Tignan mo ito, Diwa, turo ni Leandro sa bahagi ng pundasyon. Binago ni Alfonso ang mga materyales. Ang ginamit niya ay substandard na semento para makatipid ng milyon-milyon. Sa papel, ang nakasulat ay ang orihinal mong disenyo na may matatag na suporta. Pero sa aktual na construction, tinanggal niya ang mga beams na dapat ay magpapatatag sa gusali. Hinawakan ni Diwa ang papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa mga linya ng kanyang sining. Ang Cielo Residences ay pangarap niya para sa isang komunidad na ligtas at payapa. Ngunit ginawa itong bitag ni Alfonso para sa sariling kasakiman. Ang bawat linyang iginuhit niya nang may pagmamahal ay dinungisan ng dugo ng posibleng trahedya. Kinuha ni Diwa ang kanyang mechanical pencil, ang lumang lapis na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong pumasa siya sa arkitektura. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, ang paghawak sa gamit na yon ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang talino ay hindi galing kay Alfonso, kundi sa pangarap ng isang magsasakang ama na naniwalang ang kanyang anak ay makakapagtayo ng mga tore patungo sa langit. Isinulat ni Diwa sa notebook. Hindi lang ito pagnanakaw ng disenyo, Leandro. Ito ay tangkang pagpatay sa daan-daang pamilyang titira rito. Kailangan nating makuha ang orihinal na dokumento sa loob ng vault ni Alfonso. Doon nakatago ang tunay na ebidensya ng kanyang pagsabotahe sa aking plano. Mapanganib yun, Diwa, babala ni Leandro. Bantay sarado ang opisina niya. Ngunit alam ni Diwa ang isang bagay na hindi alam ni Leandro. Ang passcode ng vault ni Alfonso ay hindi petsa ng kapanganakan nito, kundi ang petsa kung kailan sila unang nagkita. Isang petsyang ginamit ni Alfonso para magmukhang sentimental. Pero ngayon ay magiging susi sa kanyang sariling paggagapi. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa ilustre firm. Ang vault sa loob ng opisina ni Alfonso ay natagpo ang bukas, ngunit walang perang nawala. Ang tanghing nawawala ay ang isang asul na folder na naglalaman ng mga orihinal na lagda at ang listahan ng mga supplier ng substandard na materyales. Nanginginig ang buong katawan ni Alfonso habang nakatayo sa harap ng kanyang bukas na vault. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niya kung sino lang ang tanging tao sa mundo na nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid, tinitignan ni Diwa ang mga dokumentong nasa kanyang harap. Ngunit habang binabasa niya ang mga ito, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa folder. Isang liham na may sulat kamay ni Alfonso, na may petsang bago pa ang aksidente. Ang nilalaman ng sulat ay hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa isang kasunduan sa isang banyagang kumpanya para itapon si Diwa kapag nakuha na ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang bawat salita ay tila isang lason na bumabaon sa kanyang diwa. Dangling mystery. Bakit may pirma rin ni Bianca ang liham na yon? Ibig bang sabihin ay kasabwat na ang pamilya Santillan bago pa man mangyari ang aksidente? Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang mga alaala nating dalawa, Diwa? Ang passcode na yon, ito ang nagpatunay na hanggang ngayon,
ako pa rin ang tinitibok ng puso mo. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Bakit kailangan mo pang lumaban? Ang boses ni Alfonso ay nanunuot sa malamig na hangin ng silid, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng apartment ni Diwa. Hindi gumalaw si Diwa mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na ninakaw niya mula sa vault. Ang mga kuko niya ay dahan-dahang bumaon sa balat ng kanyang mga palad. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at mint na laging dala ni Alfonso ay naging sanhi ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Dahan-dahang lumapit si Alfonso mula sa kadiliman. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha. Binibigyang diin ng kanyang mapanlinlang na kagwapuhan. Sa pagkakataong ito, wala ang kanyang mapagmataas na aura. Ang kanyang mga mata ay tila basa, at ang kanyang tindig ay tila isang taong pasan ang buong mundo. Makinig ka sa akin, please. Pagsusumamo ni Alfonso. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa emosyon. Alam ko, nagkamali ako. Natakot lang ako, Diwa. Nung bumalik ang pandinig ko, natakot ako na baka iwan mo ako dahil hindi mo na ako kailangang alagaan. I was selfish because I didn't want to lose you. Ang pakikipagkasundo ko kay Bianca, it was all for the firm. Para may maipamana ako sa'yo. Para makabuo tayo ng sarili nating pamilya na walang inaalalang utang. Lumapit pa siya ng isang hakbang, sapat na para maramdaman ni Diwa ang init ng hininga nito sa kanyang noo. I miss your voice, Diwa. I miss how you used to whisper my name in the middle of the night. Patawarin mo na ako. Itigil na natin itong kaso. Let's go away. Iiwan ko si Bianca, iiwan ko si Mama. Tayong dalawa lang, sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diwa ang isang pamilyar na pangungulila. Ang mga alaala ng 3 taon, ang mga hapunan na sila lang ang magkasama, ang mga pangakong binuo nila sa ilalim ng mga bituin, ay tila mga alon na humahampas sa kanyang paninindigan. May bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala. May bahagi sa kanya na gustong sumigaw at yakapin ang lalaking ito dahil sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, ang pag-ibig niya kay Alfonso ay hindi basta-basta naglalaho. Naramdaman ni Diwa ang mga kamay ni Alfonso na dahan-dahang humawak sa kanyang mga balikat. Ang haplos na iyon ay dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit na yon, tila ba ito ay mga bakal na naggagapos sa kanya. Magsalita ka na, Diwa. Isang salita lang. Sabihin mong mahal mo pa rin ako at aayusin ko ang lahat. Bulong ni Alfonso habang unti-unting inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Diwa. Dahan-dahang ipiniit ni Diwa ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na madala sa sandali. Ngunit sa kanyang paggalaw, sumabit ang kanyang siko sa suot na coat ni Alfonso. May isang matigas na bagay ang nalaglag mula sa bulsa nito at gumulong sa sahig. Lumilikha ng isang mahinang tunog sa kahoy na floorboard. Sa gitna ng madilim na silid, isang maliit na pelos na kahon ang bumukas. Sa loob nito, kuminang ang isang napakalaking diamante, isang engagement ring na may nakaukit na A at B sa gilid. Ang singsing na para sa pamamanhikan ni Alfonso kay Bianca kinabukasan. Ang lahat ng emosyong nararamdaman ni Diwa ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang pagsusumamo ni Alfonso, ang kanyang mga luha, at ang bawat salita ng pag-ibig ay isa na namang malaking sarswela. Pinuntahan siya nito hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan nitong mabawi ang mga dokumentong nasa hawak ni Diwa bago ang kanyang formal na pakikipag-isang dibdib sa pamilya Sangtian. Idinilat ni Diwa ang kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang lambot. Kinuha niya ang folder at marahas itong itinulak sa dibdib ni Alfonso. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kanyang apartment at binuksan ito ng malapad. Itinuro niya ang labas nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Diwa, listen to me. I can explain that ring. Sigaw ni Alfonso,
Ang kanyang maskara ng kabaitan ay dahan-dahang natituklap. Inilalabas ang tunay na kulay ng kanyang desperasyon. Don't be a fool. You have nothing. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa korte? I will destroy you before you can even step into that courtroom. Hindi kumibo si Diwa. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng pinto, tila isang estatwa ng hustisya na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang kanyang katahimikan ay naging isang dambuhalang puwersa na nagtulak kay Alfonso palabas. Nang tuluyang makalabas si Alfonso, huminto ito sa koridor at lumingon. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot na hindi na kayang itago. Ang lahat ng pagpapanggap niya sa loob ng 3 taon ay tila sumabog sa isang sandali. Huling pagkakataon na ito, di ba? Bukas, kapag naging formal na ang engagement ko kay Bianca, wala ka ng kawala. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan kasama ang lahat ng blueprints mo. Magsasalita ka rin, di ba? Magmamakaawa ka sa akin na pakinggan ka. Pero sa oras na yon, ako naman ang magbibingi-bingihan sa bawat hiyaw mo. Isang malakas na pagsasara ng pinto ang sumagot sa mga mRNA ni Alfonso. Isinara ni Diwa ang bawat trangka, bawat kandado, hanggang sa marinig niya ang papalayong mga hakbang ni Alfonso sa hallway. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding paggamuhi sa kanyang sarili dahil muntik na naman siyang maniwala. Kinuha niya ang kanyang mechanical pencil sa ibabaw ng mesa. Sa huling pahina ng kanyang sketchbook, isinulat niya ang iisang pangungusap na magiging gabay niya para sa susunod na araw. Ang araw ng kanyang huling paghatol. Ang boses na kinalimutan mo ay siyang susunog sa bawat tulay na tinawid mo. Ang katarungan ay parang isang mabagal na agos ng tubig. Tahimik sa simula, ngunit may sapat na lakas upang anurin ang anumang turing itinayo sa ibabaw ng buhangin. Sa loob ng silid ng korte, ang amoy ng lumang papel at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Diwa. Nakaupo siya sa tabi ni Leandro. Ang kanyang likod ay matuwid, at ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Suot niya ang isang payak na puting blusa, ang kulay ng kalinisan na pilit tinudungisan ng mga taong nasa kabilang panig ng silid. Sa kabilang mesa, nakaupo si Alfonso kasama ang kanyang batikang abogado. Hanggang ngayon, suot pa rin ni Alfonso ang kanyang maskara. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, at bawat galaw niya ay dahan-dahan upang ipakita sa lahat na siya ay isang biktima ng katahimikan. Sa likuran niya, nakaupo si Doña Remedios na may dalang pamaypay. Ang mga mata nito ay matalim na nakatingin kay Diwa. Tila ba ang presensya ng babae ay isang lason sa kanyang paningin? Your Honor, my client, Mr. Alfonso Ilustre, has suffered enough. Panimula ng abogado ni Alfonso. Ang boses nito ay puno ng peking simpatya. Hindi lamang siya nawalan ng pandinig dahil sa isang trahedya, kundi ngayon ay pinagkakaitan pa siya ng kanyang sariling ari-arian ng isang babaeng dati ay pinagkatiwalaan niya. This civil case for intellectual property theft is nothing but a desperate move to extort money from a man who cannot even defend himself with words. Naramdaman ni Diwa ang init na dahan-dahang umaakyat sa kanyang mga pisingi. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumingin siya kay Alfonso na sadyang hindi tumitingin sa kanya. Ang galing ng pagganap nito ay sapat na upang mapaniwala ang sinumang hindi nakarinig sa tawa nito sa gabi. Tumayo si Leandro. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Extortion, Your Honor? Ang amin pong panig ay nareto hindi para humingi ng pera, kundi para bawiin ang buhay at talino na ninakaw mula sa aking kliyente. We have documents, blueprints, and original sketches that prove Architect Diwa is the true mind behind the Cielo residences. And more importantly, we have evidence that will prove that the silence of Mr. Ilustre is a calculated lie. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa loob ng courtroom. Nakita ni Diwa ang bahagyang panginginig ng panga ni Alfonso. Isang maliit na detalye
na hindi nakatakas sa kanyang paningin. Ang takot ay nagsisimula nang bumutas sa kanyang matibay na maskara. Ipinapakita po namin sa korte ang mga bank records na nagpapatunay na ang pondo para sa operasyon ni Mr. Ilustre ay kinuha mula sa personal na account ni Architect Diwa nang walang pahintulot. Pagpapatuloy ni Leandro habang inilalapag ang mga dokumento sa harap ng Wes. At ang mga lagda sa mga substandard contracts ng Cielo Residences, isang malinaw na palsipikasyon upang gawing panakipbutas ang aking kliyente sa oras na magkaroon ng aberya ang gusali. Objection, Your Honor. These are all baseless accusations. Sigaw ng abogado ni Alfonso. My client is deaf. How could he possibly orchestrate such a complex fraud without communicating? Dahan-dahang lumingon si Leandro kay Diwa. Isang senyas ang ibinigay niya. Sa puntong ito, alam ni Diwa na kailangan na niyang bitawan ang huling alas na kanilang itinago. Your Honor, nais po naming tawagin ang aming huling saksi para sa araw na ito, sabi ni Leandro nang may matatag na tinig. Bumukas ang malaking pinto sa likuran ng courtroom. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa sahig ay tila mga tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kasinungalingan ni Alfonso. Pumasok ang isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 50. Suot ang isang puting gown ng doktor sa ilalim ng kanyang coat. Nang makita ni Alfonso ang saksi, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang pagkakaupo na dati ay komportable ay naging balisa. Napahigpit ang hawak ni Doña Remedios sa kanyang pamaypay, hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pagkabali ng isang bahagi nito. Maari po bang ipakilala ninyo ang inyong sarili sa korte? Tanong ni Leandro. I am Dr. Arnaldo Mendoza, an otolaryngologist sa St. Jude Medical Center. Sagot ng doktor sa isang malinaw at seryosong boses. Narito ako para kumpirmahin na si Mr. Alfonso Ilustre ay sumailalim sa isang cochlear implant surgery sa ilalim ng aking pangangalaga 18 buwan na ang nakalilipas. Ang operasyon ay naging matagumpay at ayon sa huling check-up niya sa aking klinika, ang kanyang pandinig ay bumalik na sa normal na antas. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang bumbang sumabog. Ang bawat tao ay napatingin kay Alfonso na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang abogado ay tila hindi na rin malaman ang gagawin. Dok, sa inyong profesional na opinyon, posible bang hindi marinig ni Mr. Ilustre ang mga paratang sa kanya ngayon? Tanong ni Leandro. Your Honor, Mr. Ilustre can hear us perfectly fine. Tugon ng doktor habang tinititigan ng diretso ang kanyang dating pasyente. In fact, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya sumasagot ay dahil pinipili niyang manahimik, hindi dahil sa siya ay bingi. Isang malakas na hampas ng gavel ang bumasag sa kaguluhan ng mga bulungan. Tumingin ang wowes kay Alfonso nang may matinding seryosong ekspresyon. Mr. Ilustre, meron ka bang nais sabihin sa harap ng korteng ito? Nanatiling nakayuko si Alfonso. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang mabigat na timbang na dumadagan sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Diwa ang isang butil ng pawis na gumugulong mula sa noo ni Alfonso. Dahan-dahang tumayo si Diwa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang pagtayo ay tila isang paghamon. Tumingin si Alfonso sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala na ang maskara. Wala na ang pagpapanggap. Ang nakita ni Diwa ay ang isang lalaking hubad sa harap ng katotohanan. Isang lalaking nalunod sa sarili niyang sining ng panlilinlang. Ang boses na kinalimutan mo. Isinulat ni Diwa sa isang kapirasong papel at iniabot ito sa court officer para ibigay kay Alfonso. Ay ang boses na wawasak sa iyong mundo. Habang binabasa ni Alfonso ang sulat, isang mahinang tunog ng paghikbi ang narinig mula sa kabilang panig ng silid. Hindi ito mula kay Diwa, kundi mula kay Alfonso mismo. Isang iyak ng isang taong alam na ang kanyang oras ay tapos na. Ngunit bago pa matapos ang hearing,
Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gallery. Si Bianca, na kanina pa nakikinig, ay tumayo ng may mukhang puno ng poot at takot. Alfonso! You lied to me! Sabi mo ang lahat ng ito ay sa'yo! You used me! Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na folder ang dahan-dahang inilabas ni Leandro mula sa kanyang bag. Isang dokumento na hindi pa nila naipakikita sa sinuman. Isang dokumento na mag-uugnay kay Bianca sa krimen, bago pa man mangyari ang aksidente. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat lihim ay may takdang panahon para lumabas sa liwanag. Ngayong gabi, hindi lang ang aking boses ang mababawi ko, kundi ang buong katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Ang mansyon ng mga ilustre ay punong-puno ng mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay tila nagtatago sa amoy ng nabubulok na moralidad sa loob ng bahay na iyon. Ito ang gabi ng engagement party ni na Alfonso at Bianca. Ang mga kristal na baso ay nagtatama, ang tawanan ay malakas, at ang musika ay tila isang marangyang takeb sa tensyong namumuo sa paligid. Nakatayo si Alfonso sa gitna ng ballroom. Suot ang kanyang puting tuxedo. Sa kanyang tabi ay si Bianca, na tila isang reyena sa kanyang pulang gown. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikakaila. Simula nang matapos ang pagdinig sa korte nung nakaraang araw, hindi na siya pinapatulog ng takot. Ngunit dahil sa pride ni Doña Remedios, itinuloy pa rin ang party. Isang desperadong hakbang para ipakita sa mundo na sila ay matatag pa rin. Everything is under control, Alfonso. Bulong ni Doña Remedios habang dumadaan sa tabi ng anak. Ang abogado natin ay ginagawa na ang lahat para pigilan ang testimonya ng doktor. Huwag kang magpahalata. Tumango si Alfonso, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Inaasahan niya ang pagdating ng pulis, ng mga reporter, o ng anumang sakuna. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagdating ng babaeng naging anino niya sa loob ng 3 taon. Biglang tumigil ang musika. Ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Doon, sa ilalim ng liwanag ng dambuhalang chandelier, ay nakatayo si Diwa. Suot niya ang isang simpleng itim na gown, isang kulay na tila nagdadalamhati para sa nakaraan, ngunit nagdiriwang para sa kasalukuyan. Sa kanyang tabi ay si Leandro, na hawak ang isang itim na folder. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang caregiver na pinalayas ay narito, at ang kanyang ganda ay tila isang sumpa sa bawat nakakakita sa kanya. Naglakad si Diwa nang may tiwala sa sarili, bawat hakbang ay may kasamang bigat ng hustisya. Hindi siya tumingin sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang kay Alfonso. What is she doing here? Security! Paalisin ang babaeng yan! Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at kaba. Ngunit bago pa makalapit ang mga guards, itinaas ni Leandro ang isang dokumento. Kami ay narito bilang mga inimbitahang panauhin ni Don Santillan, ang ama ni Bianca. At mayroon kaming regalo para sa mga ikakasal. Dahan-dahang lumapit si Diwa sa entablado kung saan nakatayo ang malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng mga sweet moments ni na Alfonso at Bianca. Kinuha ni Diwa ang isang remote control mula sa lamesa ng technician. Sa isang pindot, ang screen ay nagliwanag, ngunit hindi mga litrato ng pag-ibig ang lumabas. Ito ay sayamang video recording mula sa loob ng ospital, 18 buwan na ang nakalilipas. Malinaw na makikita si Alfonso na nakaupo sa isang silya. Kinakausap ang doktor nang walang anumang hirap. Doc, siguraduhin mong walang makakaalam nito, lalo na si Diwa. Ang boses ni Alfonso sa video ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Kailangan ko siyang manatiling caregiver ko para makuha ko ang tiwala ng mga investors niya at ang mga blueprints na ginagawa niya. She is my golden goose. Kapag nakuha ko na ang lahat,
itatapon ko na siya. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga bisita ay tila hindi makahinga. Tumingin si Bianca sa screen, pagkatapos ay kay Alfonso. Ang kanyang muka ay namutla, hindi dahil sa awa kay Diwa, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. It's a deep fake! Hindi totoo yan! Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa tindi ng kanyang takot, nakalimutan niyang dapat ay bingi siya. Nagsalita siya ng malakas, malinaw at direkta sa harap ng lahat. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa karamihan. Nakakapagsalita siya. Naririnig niya tayo. Sigaw ng isang bisita. Lumapit si Diwa kay Alfonso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, dahan-dahang ibinukas ni Diwa ang kanyang mga labi. Ang kanyang boses, na matagal nang naging biktima ng katahimikan, ay lumabas na parang isang malambing, ngunit nakamamatay na musika. Ang boses ko ang huling bagay na maririnig mo bago gumuho ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan, Alfonso, sabi ni Diwa. Ang kanyang Tagalog ay malalim. Bawat salita ay may timbang ng kanyang 3 taong pagdurusa. Hindi ako ang iyong golden goose. Ako ang arkitekto ng iyong pagbagsak. Inabot ni Leandro ang itim na folder kay Don Santillan, na kanina pa nakatayo sa gilid na may galit na muka. Don Santillan, narito ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi lang kayo niloko ni Alfonso tungkol sa kanyang pandinig. Narito ang ebidensya na ang pamilya Ilustre ay may malaking utang sa inyong kumpanya na balak nilang bayaran gamit ang mga wad na ari-arian ni Diwa. At si Bianca. Alam ni Bianca ang tungkol sa operasyon ni Alfonso bago pa man kayo magkasundo sa kasal. Naniga si Bianca. Ang kanyang ama ay kinuha ang folder at binasa ang laman nito. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Bianca mula sa sarili nitong ama. "You disgraced our name for this man?" sigaw ni Don Santillan. "The wedding is off, at sisiguraduhin kong babawiin ko ang bawat sentimong ipinahiram ko sa pamilyang ito." Nagkagulo sa ballroom. Ang mga reporters na palihim na nakapasok ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Si Doña Remedios ay napaupo sa sahig. Ang kanyang pamaypay ay nahulog at natapakan ng mga taong nagmamadaling lumabas. Si Alfonso ay naiwan sa gitna ng entablado, mag-isa, habang ang mga ilaw ng kamera ay tila sumusurot sa kanyang pagkatao. Tinitigan ni Diwa si Alfonso sa huling pagkakataon. Wala na siyang naramdamang galit, wala na ring pag-ibig. Ang naramdaman niya ay ang isang malalim na kapayapaan, ang kapayapaang dulot ng katotohanan. Tapos ng palabas, Alfonso, bulong ni Diwa bago siya tumalikod at naglakad palabas ng mansyon kasama si Leandro. Sa labas, ang hangin ng gabi ay sariwa. Tumingin si Diwa sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag ngayon. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, isang hiyaw ng pag-iyak at pagwawala ni Alfonso ang narinig mula sa loob ng mansyon. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang pinakamasakit na ingay ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang kalansing ng mga susi at ang kalatog ng mga gamit na hinihila palabas ng isang bahay na itinuring mong palasyo. Sa loob lamang ng isang gabi, ang tureng itinayo ng mga Ilustre sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag at prestihiyo ay naging isang malamig na kuta ng kahihiyan. Nakatayo si Alfonso sa gitna ng sala, pinapanood ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng mga pulang stickers sa kanilang mga mamahaling kasangkapan. Ang kanyang tuksido ay lukot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay malalim, ang itim na bilog sa paligid. Wala na ang kanyang pagiging arogante. Ang lalaking akala niya ay hari ng industriya ay isa na ngayong hari ng mga utang at demanda. "Alfonso, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Bianca. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, na nagkamali ka lang." Pagsusumamo ni Doña Remedios
habang nakakapit sa braso ng anak. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang oras. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na sa kanyang leeg. Ibinigay na niya ang mga ito sa mga creditors para lamang wag silang palayasin sa gabiring iyon. Wala na, Ma. Bianca hates me. Her father will make sure we rot in jail. Mahinang sagot ni Alfonso. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Ngayon ay naririnig na niya ang lahat. Ang gulong ng mga tauhan, ang tawag ng mga reporter sa labas ng gate, at ang sarili niyang konsensya na kanina pa humihiyaw. Ngunit sa pagkakataong ito, mas gusto na lang niyang maging bingi uli. Mas madaling mabuhay sa katahimikan kaysa harapin ang ingay ng kanyang pagkatalo. Samantala, sa isang opisina sa loob ng bagong tayong architecture firm ni Architect Valderrama, nakaupo si Diwa. Hawak niya ang asul na envelope na natagpuan niya sa kanyang bag. Sa tabi niya ay si Leandro, na tahimik na binabasa ang mga kasulatang nakuha nila mula sa archive ng Pamilya Santillan. Diwa, kailangan mong malaman ito, panimula ni Leandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat. Ang tatay mo, hindi lang siya isang simpleng magsasaka noon. Siyang orihinal na kasosyo ni Don Santillan. Ang lupang kinatatayuan ngayon ng Cielo Residences ay pag-aari ng pamilya mo. Inagaw iyon ng mga ilustre sa pamamagitan ng peking dokumento sa tulong ng nanay ni Alfonso. Bago pa man mamatay ang mga magulang mo, naniga si Diwa. Ang bawat salita ni Leandro ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat na hindi pa pala tuluyang naghihilom. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ni na Doña Remedios ay isa palang malaking panloloko. Hindi siya ang may utang sa kanila. Sila ang may malaking utang sa kanyang pamilya. Ang bawat patak ng pawis niya sa mansyong iyon ay tila naging kabayaran sa isang ninakaw na karapatan. Kinuha ni Diwa ang kanyang mechanical pencil. Sa isang piraso ng tracing paper, iginuhit niya ang isang matatag na pundasyon. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtanggap na ang kanyang nakaraan ay hindi isang sumpa, kundi isang pundasyon ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa litrato ng kanyang mga magulang at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng kanyang ama. Justice is not just about punishment, Leandro. It's about taking back what was ours, bulong ni Diwa. Ngayon, ang kanyang boses ay matatag, walang panginginig. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang secretary ni Leandro, may dalang balita. Attorney, Ma'am Diwa, narito po si Doña Remedios. Nagmamakaawa po siyang makausap kayo. Nagkating-inan sina Diwa at Leandro. Dahan-dahang tumango si Diwa. Pagpasok ng matanda, halos hindi na ito makilala. Nakasuot siya ng isang simpleng damit. Ang kanyang muka ay puno ng luha at ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng pagkakayuko. Diwa, anak, simula ng matanda. Ngunit agad siyang itinigil ng malamig na tingin ni Diwa. Huwag ninyo akong tawaging anak, senyora. Ang anak ay minamahal. Hindi ginagawang alila at ninanakawan ng kinabukasan, sabi ni Diwa. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Patawarin mo kami, Diwa. Nagmamakaawa ako. Huwag mong ituloy ang kasong kriminal laban kay Alfonso. Mawawala sa kanya ang lahat. Wala na kaming matutuluyan. Isipin mo ang 3 taon na pinagsamahan ninyo. Lumuhod ang matanda sa harap ni Diwa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng gown ng babae. Tumingin si Diwa sa matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Naalala niya ang lahat ng gabing pinalayas siya nito sa ulan, ang bawat salitang walang silbi na ibinato sa kanya. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Diwa ay isang malalim na pagod. Inisip ko ang 3 taon na yon, senyora. Inisip ko ang bawat sakripisyo ko para sa inyo. At doon ko napagtanto na ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang panloloko ninyo, kundi ang katotohanang hinayaan ko kayong gawin yun sa akin. Sabi ni Diwa habang dahan-dahang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang damit.
Ibigay mo na sa amin ang Cielo Residences, diwa? Yan na lang ang natitira para makabayad kami sa mga santiyan. Sigaw ni Alfonso na biglang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay baluktot sa desperasyon. Huwag kang maging maramot. Hindi mo rin naman magagamit ang lahat ng iyon. Tinitigan ni Diwa si Alfonso. Ito ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ito ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang boses. Ngunit na yon, nakikita na niya ito ng malinaw. Isang lalaking walang ibang alam kundi kumuha at sumira. Ang Cielo Residences ay hindi sa inyo, Alfonso. At hindi rin ito sa akin lang. Matapang na sagot ni Diwa. Ito ay para sa lahat ng taong niloko ninyo. Gagamitin ko ang lupang iyon para itayo ang isang housing project para sa mga biktima ng pang-aapi ng inyong kumpanya. Iyan ang aking katarungan. Napasigaw sa galit si Alfonso at susubukan sa nang lumapit kay Diwa. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Leandro at ng mga security guards. Sa huling pagkakataon, nakita ni Alfonso ang mukha ni Diwa. Hindi isang anino, hindi isang caregiver, kundi isang babaeng malaya. Ang katotohanan ay madalas na dumarating sa atin hindi bilang isang malakas na bagyo, kundi bilang isang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan. Hawak ni Diwa ang papel na naglalaman ng DNA test result. Ang bawat letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong paningin. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking tumayo bilang simbolo ng kapangyarihan at naging banta sa kanyang hustisya, si Don Santillan, ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Diwa, patawarin mo ako. Ang boses ni Don Santillan ay basag, malayo sa mapagmataas na tono na narinig ni Diwa sa ballroom. Nakaupo ang matanda sa harap niya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagsisisi. Ikinuwento nito ang lihim na pag-iibigan nila ng ina ni Diwa noong kabataan nila. Isang pag-iibigan na hinarangan ng tradisyon at takot. Akala niya ay nawala ang anak nila sa isang aksidente. Kaya't nang makita niya ang lumang litrato sa kamay ni Leandro, tila ba bumalik ang kaluluwa niya mula sa hukay. Hindi sumagot si Diwa. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad sa asul na langit. Ang lahat ng paghihirap niya sa kamay ng mga ilustre, ang bawat gabing itinuring siyang alila, ay dahil pala sa lupang iniwan sa kanya ng kanyang ina, ang lupang kinatatayuan ng Cielo Residences. Alam ni Doña Remedios ang katotohanan ito, kaya't pilit nilang itinali si Diwa kay Alfonso. Hindi siya minahal ni Alfonso. Kinulong siya nito para sa kanyang mana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Ang lahat ng sakit na naranasan ko, ang lahat ng taon na nawala sa akin, ay dahil lang sa kasakiman ninyo sa lupa at pera, mahinang sabi ni Diwa. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang kanyang ama, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pangunawa sa kalupitan ng mundo. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga kaso sa korte ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng paghilom. Si Alfonso at ang kanyang ina ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa estafa at falsification of documents. Ang kanilang pangalan, na dati ay tinitingala, ay naging simbolo na lamang ng babala sa lipunan. Si Bianca naman ay napilitang mangibang bansa dahil sa kahihiyan, dala ang galit sa amang mas pinili ang katarungan kaysa sa kanyang luho. Sa isang maaliwalas na hapon, nakatayo si Diwa sa harap ng isang bagong gusali. Ito ang kanyang sariling architecture firm, ang Timig Design Studio. Ang boses na dati ay pinatahimik ay naging pangalan ng kanyang tagumpay. Wala ng mga anino, wala ng mga lihim. Ang bawat linyang iginuhit niya sa kanyang mga bagong blueprint ay puno ng pag-asa at katapatan. Architect Diwa, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, tawag ng kanyang assistant. Mumiti si Diwa. Bago siya humakbang patungo sa entablado, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita ang nakanghiting mukha ni Leandro. Hindi ito nagbago.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng suporta at ang kanyang pagtitiwala ay tila isang angkla sa gitna ng dagat. You did it, Diwa. You finally found your voice. Bulong ni Leandro. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Leandro. Tugon ni Diwa. Sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng notebook para magpasalamat. Ang boses niya ay sapat na. Dahan-dahang inabot ni Leandro ang kamay ni Diwa. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Isang simpleng pagdait ng balat na nagpabilis sa tibok ng puso ni Diwa. Ito ang uri ng kilig na hindi kailangan ng malalakas na salita. Isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng paghilom. Nanggupitin ni Diwa ang ribbon. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng tagumpay. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na mabasa. Alam niyang, pagkatapos ng bawat bagyo, laging may bagong umaga na naghihintay. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdiriwang, isang itim na rosas ang dumating sa kanyang opisina na walang nakalagay na pangalan. Sa loob nito ay may isang maliit na recorder. Nang pindutin ni Diwa ang play button, ang boses ni Alfonso mula sa loob ng kulungan ang narinig niya. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Diwa? Ang katahimikan ay pwedeng mabasag, pero ang paghihiganti ay habambuhay na nakatimo sa puso. Ang kaba sa dibdib ni Diwa ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Tiningnan niya si Leandro at sa isang suyap lang, alam niyang hindi na siya mag-isa. Ang katahimikan ay hindi na isang bilangguan para kay Diwa. Ngayon, ito ay isang malawak na karagatan kung saan malaya siyang nakakahinga, malayo sa mga pader ng kasinungalingan na minsan nang umipit sa kanyang kaluluwa. Sa bawat paglubog ng araw, ang langit ay nagbibigay ng mga kulay ng kahel at lila. Mga kulay na tila nagpapahiwatig na ang bawat pagtatapos ay may kalakip na bagong pag-asa. Nakatayo si Diwa sa veranda ng kanyang bagong bahay. Ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat sulok nito ay may daloy ng hangin at liwanag, kabaligtaran ng madilim at masikip na mansyon ng mga ilustre. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, at sa kanyang tabi, ang isang maliit na sketchpad na ngayon ay puno na ng mga makukulay na guhit. Hindi na lamang puro itim at puti, isang marahang hakbang ang narinig niya mula sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na bigat ng bawat hakbang ay sapat na para bigyan siya ng kapayapaan. Masyado nang malalim ang iniisip mo, Diwa. Baka malunod ka na riyan. Biro ni Leandro habang inilalapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng railings, malapit sa kamay ni Diwa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang taon. Dati, ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng sarili kong takot. Pero ngayon, naririnig ko na ang buhay. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga na hindi kailanman naglaho. You've come so far, from the woman who lost her voice to the woman whose designs are now the talk of the town. Proud of you, architect. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Diwa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon. Sa pagkakataong ito, hindi kailangan ni Diwa na bumitaw. Hindi niya kailangang matakot na baka ang hawak na ito ay may kapalit na sakripisyo. Ito ay isang pagmamahal na malaya, isang pagmamahal na nagpapalakas sa halip na nagpapahina. Tungkol kay Bianca, panimula ni Leandro, ang kanyang boses ay naging seryoso. Nakaalis na siya uli. Ang pagbisita niya noong nakaraang buwan ay ang huling pagkakataon na susubukan nilang guluhin ka. Don Santillan made sure of that. He's doing everything to be the father you deserve, Diwa. Huminga ng malalim si Diwa. Ang pagpapatawad kay Don Santillan ay hindi naging madali.
Ngunit unti-unti, ang galit ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Hindi mababago ng nakaraan ang katotohanan, ngunit ang kasalukuyan ay nasa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung mapapatawad ko na si Alfonso ng buo. Bulong ni Diwa habang nakatingin sa malayo. Pero alam ko na hindi na siya ang may hawak ng aking kaligayahan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, Leandro. Ayaw ko nang maglakad ng may pasan-pasan. Yan ang Diwa na kilala ko, Sagot ni Leandro, sabay haplos sa kanyang buhok. strong, wise, and beautiful. Sa huling sandali ng gabi, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit ito ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng panloloko. Ito ay ang katahimikan ng dalawang pusong nagkakaintindihan nang walang kailangang sabihing salita. Kinuha ni Diwa ang kanyang mechanical pencil at isinulat ang huling pangungusap sa kanyang lumang notebook bago ito tuluyang isara at itago sa baul ng kanyang nakaraan. Ang tunay na tinig ay hindi nanggagaling sa lalamunan, kundi sa katapangan ng isang pusong handang masaktan, bumangon, at muling magmahal ng walang alinlangan. Dahan-dahang sumandal si Diwa sa balikat ni Leandro, pinapanood ang unang bituin na sumiklab sa kalangitan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihigante, kundi sa pagtuklas ng sariling halaga. At sa bawat pintig ng kanyang puso, naririnig niya ang isang awit ng kalayaan na kailanman ay hindi na muling mapapatahimik.